biglang nag-crave ako sa tonkatsu, Japanese tonkatsu. So, ayun, usually ginagamitan nila ito ng breadcrumbs, tapos yung pork chops. Gusto ko lang sumubok ng ibang way ng paggawa ng breadcrumbs. So, wala ako dito yung Japanese breadcrumbs, yung fresh. So, ang ginawa ko, bumili ako ng Japanese bread. Ito. Ayan. So, ginawa ko, inano ko na siya, food processor. So, yung food processor ko, yan yung kinalabasan. Tapos, yung gilid-gilid niya, yan. So, gagawin ko na lang siyang croutons mamaya. Pang salad or something. Tapos, ito yung pork chops ko. Na-tenderize ko na siya, natimplahan ko na siya ng salt and pepper. Ni-room temp ko na lang siya. So, ayun. Subukan kong gumawa ng Japanese tonkatsu. So, first gagawa tayo ng wet batter. Magka-crack lang tayo ng egg. Ayan. Yun. So, ayan. Naglagay na ako dito ng harina, flour, tapos yung binder natin na egg, tsaka water mixture. Tapos ito yung pangko natin. Yung fresh na Japanese bread. Yung fuwa-fuwa. What's up? Ayun. So, set up ko na. So, ayan. I-whisk ko lang siya. So, kayo na bahala kung gusto nyo lagyan ng milk or something. Ay, ako, tubig, pwede na. Wow! So, yan, tubig. Konti lang. So, ayan. Subukan natin. So, maglalagay tayo ng piece of pork. Dito. Coat lang natin. Guys, nagugas akong kamay. Yun lang. Hugas lang para sabihin, malinis. So, bahay-bahay lang naman to. Kaya, okay lang. So, shake nyo lang yung excess. Ayaw natin ng masyadong maraming harina. Tapos, lagay natin dito. Yan. Babad. Dapat coated talaga. Para kumapit yung breadcrumbs. Ayan. So, okay na siya. Nice. Coated na siya. Ngayon, parang yung usual na pangko lang na nabibili natin. Lagay nyo lang ganun. Pero ito, fresh kasi ito eh. Walang halong iba. Kasi yung yung nabibili natin sa supermarket na pangko, parang toasted na ata siya. So, ayan. Ito yung kinalabasan niya. Apat. Naubos ko yung breadcrumbs, naubos ko yung egg, tsaka yung harina hindi ko naubos. So, may natirang konti, so tinapon ko na rin. Kasi hindi na siya pwedeng gamitin sa iba. So, ngayon, nagpi-preheat ako. Kahit ako. Preheat. Ayan. Para mamaya, ipiprito ko na lang tong pork chop na to. So, tingnan natin mamaya kung anong kalalabasan. So, ayan, habang nag-preheat tayo ng mantika, sasalang ko na yung sa croutons doon para lumutok na yung mga gilid-gilid ng tinapay na hiniwa ko. Tip lang sa mga kusinero sa bahay lalo na. Habang nagpi-preheat kayo or tapos nyo nang gawin yung mga magligpit naman kayo. Huwag nyo papaligpit na sa iba. Oh my God! Wow! So yun, nakapag-preheat na tayo. Kukuha na ako ng isang pork. So, da-drop ko na siya dito. Yan. Palayo sa'yo. Para kung may tumapon man na mantika, hindi papunta sa'yo. So, habang nagpiprito ako doon, ginagawa ko na tong croutons ko. Para hindi sayang. Kasi magsasalad tayo mamaya. Pagpanggap na naman. Yan. So, antayin mo lang lumutong tong croutons. Or kung ayaw mong i-topping sa salad, pwede mo naman siya papakain as is. Ito malutong. Yan. So, no heat mo lang.
Kung masyadong mataas, baka masunog. So, naglagay nga pala ako doon ng butter. Ayan. Yan. So, ayan na yung itsura niyan. Okay na, nilubog ko lang para ma-prito lahat. Yan. So, pagkatas niyan, pwede mo siyang balik ka rin. Alright. So, tayo mga 4 minutes, 5 minutes, tapos hanguin yan. So, ayan na. Hiniwa ko to. Lutong naman na siya. Ayan. So, ganyan kinalabasan ng Japanese bread na pangko. Okay?